Ngayong Fire Prevention Month, double check tayo mga kapuso ha sa inyong mga tahanan dyan. Na-check nyo na ba kung ang inyong kusina ay ligtas at hindi posibleng pagmula ng sunog? Wait a minute at huwag mag-init dahil ngayong gabi ituturo namin sa inyo paano nga ba mapapanatiling ligtas ang kabahayan mula sa sunog. Makakasama natin ang team leader ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ng Quezon City na si Senior Fire Officer 1 Richard Andrew Roses. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din po, ma'am. Ayan, napaka-importante nito. Sir, unang-una, pangunahing ginagamit para mapula ang apoy ay itong fire extinguisher. Pero hindi alam ng lahat, paano ba ito gagamitin? Kasi pagka parang iba, paano ba gagamitin yan? So, pakituro mo na nga, sir, paano ba yan ginagamit? Kasi useless yan kung hindi mo alam gamitin, Yes, di ba? Okay, sir. Okay. Sige, so umpisahan ko po sa pagturo ng parts ng fire extinguisher natin. So, ang hawak ko po ngayon is yung lever and yung handle. And then, ito po yung hose niya. Yung dulo po niya is yung nozzle. Okay? And then, meron po siyang safety pin. So, parang granada siya, hindi siya mag-activate hanggat nandyan yung safety pin natin. Okay. And then, yung seal niya. So, ang purpose nito is para hindi basta-basta mahulog itong safety pin natin. And then, yung cylinder tank. So, nandyan yung content na pressure and then yung firefighting agent po natin. And then, sa label naman po, naka-indicate dito kung paano gamitin yung fire extinguisher and kung anong klase ng apoy yung kaya niyang patayin. Nakalagay dyan. Yes, Sir po. Richard, kadalasan sa mga bahay, wala namang fire extinguisher, di ba? Ang pwedeng gamitin ng nasa bahay, kung sakali magsimula ang apoy, galing sa ating mga tangke ng gas, ano ba? Kung sakali wala tayo, kasi hindi lahat ng bahay meron yan, Yes, sir, di ba? Okay, paano ba? Kung sa LPG po, pwede po tayong gumamit ng tuwalya Tuwalya. na basa and then Okay. Kailangan. Ayan, papakita sa atin ni Sir. Yun, ako paano. Halimbawa, nako may nagpapanik di ba? Opo. Nagluluto, biglang umapoy yung, nako talagang sisigaw na hindi malaman kung ano gagawin. Yes. Naku, nakita niya ganyan yung tangke ng kanyang gas. Ano pwedeng gawin una? Okay, kung kaya naman ng kamay nyo at palayo naman yung apoy ng LPG, pwede nyo patayin lang. Papatay mo lang doon. Doon sa tangke niya or sa valve niya. Pero kung hindi kaya, paano sir? O Okay, ulitin natin, may apoy. Kung medyo takot po tayo, Ayun. okay? So ito po masusunod. yung gagamitan natin ng basang tuwalya. So, basahin muna yung tuwalya, ha? Basahin Yes, po. muna, sir, ha? Kasi baka gamitin nyo tuyo, pag mawalan pa. Fire extinguisher muna, Okay. sir, gamitin natin. Ito muna So sa fire paggamit po extinguisher. ng fire extinguisher, tandaan natin yung TPASS or TPAS. Ah. Okay, una is yung twist yung pin. Kailangan natin i-twist para masira yung selyo. Okay. Kasi hindi po natin siya mahahatak hanggat nandyan yung selyo. Kailan And tanggalin then, yon? next po is yung pull the pin. Hilahin natin yung pin. Tanggalin ang pin. Okay, so And pag then? natanggal na, okay na po yun. And then aim yung nozzle natin sa base ng fire. So ito pong pulang fire extinguisher is dry chemical yung laman. Okay. Okay, so pag binuga po natin siya dito sa apoy, medyo makapal na alikabok yung ilalabas niya. Okay? Sige, sir. So, Dito subukan po tayo natin. kasi makapal na alikabok pala yan. Tatamaan ba tayo? Ay. Okay? Ayan. So, yun po. So, ganyan. Yes. May Okay. makikita natin. Okay, next. Yun Ngayon, po yung yun po yung disadvantage nitong pulang fire extinguisher ano po mas natin. maganda? Pula o berde? Meron po tayong berde. Usually ginagamit po natin yan pag meron tayong mga equipment or mga gadgets na pwedeng masira. So, for example, mga computer rooms po natin, hindi pwede yung ganito kasi masisira niya. Okay, yung HCFC po or hydrochlorofluorocarbon na tinatawag po natin, yung berde, pag ginamit po natin yon within 3 to 5 seconds, nag-evaporate na po yung firefighting ganon. agent. So, wala Okay. po siyang residue. Okay, sir, ngayon alam na natin yung paano mag-apula ng apoy gamit ng fire extinguisher. Ngayon naman, paano natin papakita din ni sir, ide-demo din niya yung paano paggamit ng tuwalya, di ba? Pero paano natin masasabi, sir, matitiyak habang hinintay natin yun, na walang leak yung singaw, yung ating mga tangke? Okay, unang-una po, siguraduhin natin sa mga otorisadong tindahan lang po Tayo tayo kukuha. bumili ng LPG natin. And then, kung gusto po natin i-check yung LPG natin kung may leak, pwede po tayong gumamit ng foam natin, lalagyan natin ng sabon, and then, ipahid natin doon sa may hose. Kung merong nagbubula doon, ibig sabihin merong leak. So, kailangan na kagad natin palitan yung hose nun. So, ang safety naman po natin doon kapag may naamoy tayo na Pag may LPG. naamoy tayo, Okay. malamang mayroon leak. Meron po talagang leak yon. So, Oo. sinadya po talaga yun na masangsang yung amoy niya para mapansin kagad natin. So, ang gagawin po natin doon, pag naka-experience tayo ng ganyan, yung mga nakabukas po na ilaw or kahit Patayin.
O hindi po natin dapat patayin. Ay, Kasi ano? pag nag-switch tayo, merong spark Paano yun. kung nakabukas nga ilaw? Wala na po tayong gagawin. Okay. Yung nakabukas po, wag nating papatayin. Yung nakapatay, wag natin bubuksan. Okay, huwag natin gagalawin yung ating mga ilaw kung magkakaroon ng singaw sa ating mga... Yes, Anyway, maraming salamat Senior Fire Officer 1 Richard Roses sa inyong mga tips at I hope nakatulong ito sa ating mga manonood para makaiwas tayo sa sunog. Thank you, sir. Magandang gabi po.